Hello everyone, welcome back to my channel. For today, ang pag-uusapan natin is paano mag-apply papuntang Taiwan. Paano mag-apply ng mabilis at makaalis agad papuntang Taiwan. So, first of all, thank you sa lahat ng nag-subscribe. And sa mga hindi pa nag-subscribe, please click the subscribe and the top bell na lang po para updated sa videos. So, ang pinaka-importante talaga bago ka magplano, bago ka mag-apply, bago ka gumastos ng pamasahe, bago ka gumastos ng mga kung ano-ano pang gagastusin mo sa labas, please prepare your passport and UMID ID. Ito pong dalawang to ang pinaka-importante para makapag-apply ka sa Taiwan. Pag meron ka ng dalawang to, ibig sabihin, yung ibang mga maliliit na mga requirements meron ka na. So, mga birth certificate, etc., mga diploma. Pag meron ka ng passport at saka UMID ID, tsaka kasi yung mga ibang requirements ay yung mga ibang papers. So, ibig sabihin, ready ka na. Pwede ka nang mag-apply. So, paano nga ba mag-apply? Paano para mabilis at hindi magastos? So, first of all, mag-search ka muna ng job online. Sa job online na, ito, sundan nyo to. Itong site na to, ito yung site na ginagamit ko noon para makaalis ako ng Taiwan. So, diyan ka maghahanap. So, for example, mag-apply ka ng factory worker papuntang Taiwan. So, diyan. Yan. Diyan mo siya, mag-fill up ka dyan, mag-sign up ka dyan. Pagpasok mo dyan, lalabas ang lahat ng hiring. Current mga latest hiring ng mga works dito sa Taiwan, like factory worker or caregiver, whatsoever. Ilagay ko lang sa baba yung link ng video kung alin yung pipiliin mong trabaho papunta dito sa Taiwan, factory ba or caretaker. Dapat nyo yung ma-watch, dapat nyo yung mapanood kasi para naman mas mapili mo kung alin ang para sa'yo. Kasi sa totoo lang, mahirap po magiging caretaker dito. Kasi merong iba 24 hours nagtatrabaho, puyat lagi, pagod, kulang sa tulog, kulang sa kain. So, hindi naman lahat, pero mostly yun yung nakikita ko sa mga, reklamo na dumadaan sa Facebook ko. So, medyo stress. Mas maganda siguro kung mas pipiliin nyo yung mas magaan na trabaho. Okay? So, paano nga ba mag-apply? Paano mapabilis? Ito. So, nagsisearch ka na ng online. So, dapat pag nag-search ka online, mag-prepare ka ng limang agency. Pili ka doon sa mga hiring. Marami yan. Sobrang dami yan. So, pili ka sa mga hiring kung alin yung mapupusuan mong agency. For example, Jedigal, Grand Placement, JS, Jobman. Ako lang kung mayroon pang Jobman. iQuest, Filsino. Ayan. Ano pa bang ibang agency na nasa Pinas? Piliin mo yung napupusuan mo sa ang dami kasi yung agency na lalabas, or else piliin mo yung mas malapit sa'yo, malapit sa tinitirhan mo para hindi ka masyadong pagod mag-apply. So, ito, ang ginawa ko kasi nun as my experience, ang ginawa ko nun ito, 5 ang sinulat kong tinake note ko siya kasi noon hindi pa masyadong uso ang pauso ang online internet na pwedeng sa cellphone na katulad ngayon na easy ang lahat. Noon hindi masyadong easy. So 10 years ago sinusulat ko siya. So nagko-computer ako sa computer shop. Sinusulat ko lahat ng agency na napusuan ko, pati yung mga telephone number and yung nila address. So
Nung ready na ako, complete na lahat ng papers ko, nag-walk-in ako. Naglakad ako sa sa mga, yung mga nakuha kong agency is ano ba yung tawag nun? Magkalapit-lapit lang. So, hindi masyadong hassle sa biyahe. So, yun nga, apply ako sa halimbawa, umakyat ako sa Jedigal, nag-apply ako sa office nila, tapos sabihin sa iyo ng mga requirements mo. Please, wag mong ibigay ang original requirements, ang mga papers mo. Magpa-Xerox ka, yung Xerox lang po ang ibibigay mo sa kanila. Wag mong ibibigay yung mga original papers mo kasi hindi ka pa naman natanggap. Ano pa lang naman, 'di ba? Nag-a-apply ka pa lang. So hihingiin kasi nila 'yan. So pasa mo yung Xerox mo. And then pagsabihin nilang tatawagan lang kita or magte-text lang kami sa iyo, pwedeng wag ka nang umasa. Pero meron namang iba na magte-text, pero wag kang pakampante. Ibig sabihin, after you pass your requirements sa Jedigal, punta ka naman sa ibang agency, mag-apply ka doon. Ayun, same story. Magpa-Xerox ka kung maghihingi sila ng requirements. Kasi, unang-una, yung height mo tsaka timbang mo. Yun yung mga pinakaunang requirements tsaka yung mga pinakaunang requirements kung makakapasok ka o hindi. Halimbawa, sasabihin sa'yo, magte-text lang kami or tatawag lang kami sa'yo, ayan, move ka to the next agency. Huwag kang pakampante na, ayun, maghihintay na lang ako. Huwag ganun. So, dapat may 5 kang reserve. Ayan, may mga reserve ka na ibang So, same as story for the 3rd agency, 4th agency, 5th agency. So, yung sa akin naman po, ganito yun, nagpunta ako ng Filsino, nagpunta ako ng Jedigal, nagpunta ako ng iQuest, nagpunta ako ng JS, and then, yung sa Filsino, tawang-tawa ako kasi ang lakas talaga ng tama ng utak ko. Ang mga hinahire doon is matatangkad sa Filsino. So, talagang, ang kapal ng mukha ko, hindi ako umabot ng 150 cm, tapos ang kapal ng mukha ko magpalinya doon. Lakasan po ng loob talaga. And then, the last agency na nag-apply ako. So, first of all, kailangan talagang samahan ng dasal. So, itong last, pang-5 kong agency, sabi ko, pumunta ako sa Quiapo Church, nag-pray ako doon, and then I say, Lord, pag hindi ako matatanggap dito, susuko na talaga ako. So, sabi ko, parang hindi siguro para sa akin to. And then, pang-5th, ayun, yung pang-5th na agency, yun yung Grand Placement Agency. So, yung Grand Placement Agency, diyan po ako natanggap. So, nag-height, check ng height, timbang, at saka eye test. And then, after nun, automatic, sinabihan ako ng taga-agency na wait for the schedule of interview. So, pag ganun na yung sinabi, ibig sabihin, pasok ka na sa linyahan. Ano ba noon? Huwag ka munang pakampante. Bakit? So, halimbawa, sa May 25, 17 ngayon. So, sa May 25, yung schedule ng, ang schedule ng interview, schedule ng exam. Kasi may exam po yan. So, dapat, first of all, pag sinabing 6 o'clock in the morning ay start na ng exam, kailangan 4 o'clock pa lang, andun ka na. Early bird ka dapat. Ayun. Bakit ko nasabi? Na experience ko po. Nung 4 o'clock gumising ako, nag-taxi pa ako from Quiapo to Pedro Hill. Malapit lang yun kasi walang MRT noon. Nag-taxi ako papunta dun, maaga lang ako makarating. Yan po talaga ang technique. Huwag kang laging delay sa oras. Dapat maaga ka makarating sa agency na ready for exam, ready for interview. So dapat
pagdating mo doon, pag sinabing form your line na, kasi start na exam. So, kasi ikaw maaga ka, so sa first row ka, so ikaw yung unang makapasok sa exam. So, ang naalala ko kasi noon, yung exam namin, tatanungin nyo, mahirap po ba ang exam? Math po, siguro magkakaiba-iba yung exam per agency, pero nung sa grant placement ako, yung nag-apply ako, math, algebra yung namin nun, yung exam namin nun, algebra. So, diba? Pero wala naman talagang connect yun sa walang connect sa trabaho dito sa Taiwan. So, parang siya, screening, kasi, nung nag-apply kami nun, I think we are 300, 400, 500, hindi ko masyadong maano kung ilan kami lahat, pero sobrang dami namin. Pero, ang pipiliin lamang ay 40 persons only na makakapasa. 40 persons only na makakapasa ang mapipili. So, out of 300, out of 540 lamang ang lucky na makapasok. So, ito na, exam na. So, kasi kami maaga, so, kami na una. And then, na-meet ko yung friend ko doon, may na-meet akong new friends. So, yun na, chika-chika, etc. And then, exam. So, ang exam po ay may time. So, dapat mabilisan. So, mabilisan kang mag-answer kasi may mga umiikot dyan na mga Taiwanese nag-check sa inyo. So, walang kopyahan. So, focus ka talaga sa sa papel. After you pass the exam, yung ko nun is 95% eh. Yung kaibigan ko 100%. Ang galing. Ang galing-galing talaga. And then, so, after namin makapasa sa actual written exam, next exam, 3 po kasi yan ang exam, hindi lang isa. Next exam is actual. Ano yung actual? Yung how tingnan nila kung paano ka kabilis gumawa. Ang sa amin noon is tweezer at saka munggo. Yung tweezer, ikaw magdamputin mo yung munggo gamit ang tweezer. Nagbibilang sila how many munggo ang mapik mo in how many seconds. So, may nakatingin sa inyo, may nag-uras. So, nakakakaba na, nanginginig na ako noon, pero bilis, sige, bilis. Parang, sabi ko, kailangan ko talaga makapasok. And then, yun nga, parang 21 pieces yata yung nadampot ko ng tweezer. And then, in how many seconds, ganun. So, sabi ko, hindi mo malalaman kung pasok ka. Kasi hindi naman sila magsasabi na pasok ka. Sasabihin lang sa kung ilang segundo, ilang peraso, ganun. So, wala. And then, third exam is the final exam, the interview from the HR. So, yung galing dito sa Taiwan, HR ng company, sila yung mag-i-interview sa'yo doon sa Pinas, doon sa agency. So, the third, sabi ng mga kasama kong ex-Taiwan, hindi ko na ma-clear kung ano ba talaga ang setup. Sabi nila, pag ilagay daw sa taas, ay pasado, ilagay sa baba, ay bagsak. And then, wala naman ako doon. So, kasi walang, hindi ko naman alam kung ano ba talaga, kung pasado ako o hindi. And then, basta, pag nagtatanong sa'yo HR, kailangan eye-to-eye contact. Huwag kayong nagsasalita ka, pero yung mata mo nasa, sky. Left, right. Walang ganun. Dapat nakatuto ka mismo doon sa, nakatuto ka sa nagtatanong sa'yo. Kasi may translator siya. And then, tanungin mo, mahirap po ba yung actual interview? Hindi po. Ganito po yun. Siguro halos lahat kadalasan, ganito yung question. Yung kung ano yung sinulat mo sa form mo, sa resume mo, yun yung itatanong nila sa'yo. So, dapat tugma doon sa sinulat mo. Naalala ko noon ang tanong sa akin ng taga-HR. Ano bang HR? Human resources. Sila yung mga, nagpa-process, yung mga naghahawak ng tauhan dito sa company, dito sa isang company sa Taiwan. So, sila yung mag-i-interview sa inyo. So, hindi po direct na yung boss mismo ng company ang mag-i-interview sa inyo. Siguro pag mga small company, pero pag big company, mga taga-human resources po ang mag-i-interview sa inyo. So, ito, magtatanungan sila. Ano ba talaga ang tinatanong?
Basic lang po. Bakit pang ilan ka sa magkakapatid? Ilan kayong magkakapatid? Yan yung mga tinatanong sa akin. Anong trabaho ng nanay mo? Anong trabaho ng tatay mo? Yan yung mga tinatanong sa akin. Akala ko kung ano-ano nang itatanong sa akin. Yung pala yung sinulat mo lang sa resume. Yun lang yung tatanong nila. Bakit gusto mong magtrabaho sa Taiwan? So, yan. Yan talaga tinatanong din yan sa bakit gusto mong magtrabaho sa Taiwan? And then, eto pa. Ipaliwanag mo nga kung bakit kita i-hire. Ito. Pero mostly, yung basic talaga, tsaka itong mga sinasabi ko ngayon, yun lang yung i-read nyo kasi mostly, kung ano yung nasa resume nyo, yun din ang itatanong sa inyo. May translator naman pag tatanungin nyo, Tagalog po ba or English yung interview. English po kasi pag galing dito sa Taiwan, hindi po sila nakakaintindi ng Tagalog. Meron silang translator pero mostly English yung tinatanong sa'yo. So, English mo din sagutin. Ayan, so dapat direct to the point, wag yung mga may pasikot-sikot pa na mga ang daming sinasabi. Naalala ko kasi noon yung kasabayan nung kasabayan ko, accountant, engineer, ang lalaki ng mga ang lalaki ng mga posisyon ng mga nag-a-apply na kasama ko. But then sa sa row namin, ako yung nakapasa. Kasi lang kami ang nakarating dito, 40. First batch 20, second batch 20. So sa first batch ako napasali. So hindi talaga nagtagal. So first batch alam na agad pag hindi mo naman agad yun malalaman on the day na nag-exam kayo. Sasabihin ng agency na magte-text lang sila kung hard ka ba o hindi. Ayan. So, after the exam, ilang days ba yung lumipas? So, nagpunta ako sa Quiapo Church, linggo yun. Nagpunta ako sa Quiapo Church. Doon kasi talaga ako nagdadasal. Sabi ko, God, ito na talaga yung last. Kasi sabi ko, parang ang dami ko ng pagod mareklamo. Sabi ko, ang dami ko ng pagod. God, kung hindi ito para sa akin, siguro ito na yung last na agency na applyan ko. Susuko na ako. Hindi na po ako magta-Taiwan. And then, ayun nga, after I came back from church, may nag-text. Yung cellphone ko nun is 3315 Nokia. Ang pinakamatibay ng cellphone sa buong mundo. Ayan. Sabi ng nag-text yung agency like at 3 p.m. yun. Nasa utak ko pa kung anong oras, yung saya, yung tuwa, yung grabe. And then sabi na, congratulations, you're hired. Grabe yung yung gusto kong tumalon na sabi ko, grabe talaga, sobrang tuwa kasi when you apply, sobrang hirap talaga. Pagod, hirap, gutom kasi 'di ba? Kasi mainit, and then pag hindi ka natatanggap na frustrated ka, sobra pag nag-a-apply ka, hindi po talaga easy. Pero kailangan matibay ang loob mo, lakas ng loob lang. Ayan. And then, yun, pagka-hire sa akin, sobrang saya, sobrang tuwa. And then, mag-report na kayo sa agency, prepare all your requirements. And then, etc. Kung ano yung mga hinihingi ng agency. So, dapat i-fulfill nyo yun. And then, ito pa yung nakalimutan ko. Isa sa mga requirements sa pag-apply dito sa Taiwan na dapat pumasa ka after na pasado ka sa medical, after na pasado ka sa exam, after na sabihin ng agency na hire ka na, you're hired. Nagbibigay yan sila ng place kung saan ka magme-medical. So, first of all, importante po ang medical. Yung pag nakatatak sa papel, sa record ng medical mo na fit to work ka, so, automatic wala ka ng problema. Ang problema po, pag unfit to work ang nakasulat. Pero pag fit to work, yahoo! Wala na pong problema. So, prepare lang po kasi
duguan ang medical sa Pinas. The whole day po yung medical. Mula umaga hanggang hapon, like 5 to 6 na kayo matatapos. Kasi sa sobrang dami and then sa sobrang bagal ng proseso. Unlike dito sa Taiwan, medical is just 30 minutes. Kasi walang mga kung ano mga psychological doon. Kasi sa Pinas yung psychological, yun talaga yung tagal na exam sa medical. And then maghuhubad ka pa kung pahubarin talaga kayo. Pero that's part of a process. Okay lang yan. Never mind. Part of a process. That's okay. That's it. Magpasado ka. And then, yahoo! Ito, So, ayan, kasi nga, tanggap ka na, sobrang happy. Question is, saan naman ako kukuha ng pang-lending? Wala ako, ang mahal ng, kasi noon sa amin, ang mahal po talaga, hindi katulad ngayon na medyo bumababa ang placement fee. Noon po talaga, 10 years ago, ang mahal po talaga ng, 9 years ago, ang mahal po ng placement fee. Like, gumastos kami na ng 100 plus, I think 120,000 placement fee tsaka ticket. Ang mahal po talaga. And then, ang nagproblema ko na kasi wala akong pera eh. Ang kapal mag-apply. ang tibay ng loob ko mag-apply pero wala akong pera. And then, yung kaibigan ko, yung bagong meet ko na kaibigan ko na rin dito sa Taiwan, siya yung parang siya yung hulog ng langit sa akin. Siya yung nag-share sa akin na, uy, dito tayo mangutang sa lending kasi proven na niya. Nakahiram na siya noon. So, sabi niya, dito tayo maghiram, tsaka easy lang yung mga requirements. So, nung time na yun sa eCash yung, doon kami nag-apply ng lending. Ayan. So, parang yata yun, 90,000 or 88,000 yung hiniram ko, and then 80,000 na lang yung actual na ma-receive mo kasi may kaltas pa, etc. Pero, ayun nga, nakahiram na kami. Ayun, kami pa yung late na nagpasa ng kami pa yung late na, kasi ang tagal ng releasing sa bangko, I think mga 5 or 6 na kami, tinawagan na kami ng agency, ay kailan pa ba kayo pupunta rito, yung mga pang placement niyo. And then, sabi namin, nung tagal-tagal sa agency, so alas 5, alas 6 na mag-jeep pa kami papuntang agency. So, ayan nga, nabigay na talaga ang saya-saya. So, pagdating doon, sabi ni Sir James, ay, nakalimutan ko na, hello po sa Sir James. And then, sabi niya, ayaw niyo bang pumunta? Hindi ba kayo interesadong pumunta sa Taiwan? Ito po, mga taga-ground placement po, mababait. Ayan, ko na, tawag na? Mabilis sila magpaalis ng aplikante. Ayan, sabi ni Sir James, ay kayong dalawa ang late na yung magbibigay. Anong oras na? Alas 6 na. Ayaw nyo bang umalis? Diba? Natuwa naman kami kasi ang babait. Hindi kami napagalitan, etc. Ayan, so ayan na nga, ang saya-saya kasi makakapunta na kami ng Taiwan. And then that time, prepare na lahat kasi may kayo, bibigyan na kayo orientation na yan after nyo ng nakapagbigay na kayo ng placement fee nyo, tapos na lahat, so orientation na kayo. Yung orientation, i-explain doon yung nasa kontrata nyo, laman ng kontrata nyo, so makinig kayo doon para hindi kayo ma-disappoint pag nandito na kayo sa Taiwan. And then, basic salary yan talaga yung ini-explain doon sa orientation. Tsaka yung mga bawal. So, hindi naman hard. Okay? And then, tsaka mas timingan yan pag magandang company yung mapuntahan mo, maraming OT, marami kang pera, basta matyaga at masipag. Okay? And then, yun nga, ang saya-saya after orientation. So, ibibigay na sa inyo yung mga ticket niyo, kailan yung flight. So, that time yung flight namin is Valentine's Day. Ayan, February 14. And then, February 14, sa Clark kami nagbiyahe. Akala nga namin noon, ganito yun, ang saya-saya kasi 20 kaming, diba? 20 kaming hard. And then, sabi ganun,
Hala, bakit tayo sa Clark? Bakit tayo sa Pampanga pupunta? Baka ibagsak tayo sa Malaysia kung ano-ano na yung mga ano namin, yung mga pumapasok sa utak namin. Kasi di ba yung, ang daming balita ng mga, ano ba tawag noon, yung mga naluloko, yung mga na binagsak na lang kung saan-saan na lugar. Sabi namin nun, bakit sa Clark? Bakit hindi sa Naiya? Kung ano-ano yung pinag-uusapan namin. Hala, ba't ganun nakakatakot? Sabi ganun. So, tapos, sumakay na kami sa Air Asia. Ano bang eroplano nung sinakyan namin, nakalimutan ko na. Ayun na. Tapos, kahit nung nasa eroplano na kami, takot na takot talaga kami kung saan kami ipupunta. And then, yung pagsabi niya na, welcome to Taiwan. Wala, grabing tuwang-tuwa. Parang ang saya-saya namin. Ang saya-saya. And then, land to Taiwan na kami. Wow, February 14. Ang lamig. Ang lamig po. That time is 8 degrees. And then, yung mga suot namin, pang summer. Sobrang lamig. So please, when you apply and matanggap na kayo at flight nyo na, when it fall into like December, January, February, March, please bring jacket. Mag-jacket po kayo kasi yung makapal po huwag manipis. Tsaka huwag yung mga butas-butas. Kasi yung sinuot kong jacket noon, manipis na butas-butas. And then sa loob naka-sleeveless pa ako. So sobrang lamig paglabas namin kasi 8 degrees. Buti na lang hindi kami inubo, hindi kami nagkasakit. Malakas ang resistensya kasi excited. Ayan. So please bring jacket or wear long sleeve para kayo sa lamig. Kasi, ay nako, ang haba pa ng biyahe nyo from Taoyuan, kung saan kayo mapunta, lalo na po, nung time na yun sa Taichung kami, yoga company, and now is Epistar. So, mga dami kayong pagdadaanan, ibabagsak pa kayo sa isang dorm, tapos kasi mag-ano pa kayo, may medical, etc., madami pa kayong gagawin, sumalamig. Pag wala kang damit na long sleeve or jacket, nako, masakit sa puso. Ang lamig po talaga pag napo-full kayo sa ganitong winter season. So the winter season here is December, January, February, March. Ito yung 4 na buwan na to, dapat prepare kayo pag ganitong mga buwan kayo pupunta dito sa Taiwan. So that's it. So, sobrang bilis lang po ang pag-apply sa sa akin sa Grand Placement ako. I think nag-apply ako ng December, flight namin ng February. So, January, February, March, 2 months plus only. I think 2 months, 2 months plus. Ayan, nakakaalis na agad. So, pag wala namang mga problema, walang ibang basta complete lahat ng papers mo na ibibigay sa kanila. The rest is okay. Lahat na asikaso mo na lahat, mabilis ang pag-alis. So, please take note na kung mag-search kayo online, dapat yung current, yung latest na mga hiring yung a-applyan nyo. Huwag naman yung next year pa, yung sa December pa. Yung mga latest para mabilis kayong makaalis. Kasi yun yung ginagawa ko. Yung mga latest yung pinipili ko para mabilis makaalis. Just pray, tapang ng loob, tibay. Ganun dapat. So, palaban dapat. So, today, sana po may nakuha kayong tips paano mapabilis ang pag-alis papuntang Taiwan. Paano makapagtrabaho ng mabilis.